Andito nga pala ako ngayon sa Ivy Dental Clinic. Hi guys! Ako nga pala si Erica. Ano nga bang ginagawa ko dito ngayon? Magpa-adjust pala ako ng brace ko. After namin mag-antay, tinawag na rin yung name ko. Tapos, yun na nga, in-adjust na yung brace ko. Tapos, color pink naman ngayon yung pinili ko. Parang cute lang. After namin sa dental clinic, pumunta na nga kami dito sa SM. Dito nga pala kami maghahanap ng susuotin ni ate para sa graduation. Tapos, dyan nga sa SM store. Tapos, wala kaming nakita. Or siguro, magkaiba lang kami ng taste ng SM store. Pagkatapos namin doon, sumakay na kami ng jeep. Tapos, ayun na nga, kasama na namin sila mama. Sabi ko nga, si mama lang ang kasama, pero kasama niya yung mga kapatid kong maliliit. Tapos yun, naghanap-hanap kami dito sa may bazaar dito. Kaso wala na pala sila dito. Kaya yun, pumasok na lang kami ulit. Dito na pala sila sa baba lumipat. Kaya yun, yung mga kapatid ko nilibre pa ng ice cream ni ate. Ang kukulit talaga kahit kailan. Tapos ayan, si mama tinutulungan ko muna magsukat-sukat ng mga damit. Sabi ko, mama, ang hirap mo pala na pa ng damit. Nagpakyut pa nga sa camera itong dalawa. Tingnan niyo naman. Nag-try para kami dito pumili ng mga damit. Sabi ni mama, yun daw yung napili niyang susuotin. Naisip ko, parang hindi okay yung fashion style ni mama. Kaya naghanap pa ulit kami. Tapos ayun nga, parang may nakita pa si mama ulit na kulay yellow at sinukat niya na agad. Habang ako naman ay nagsusukat banda dun sa dulo. Tapos, ayun na nga, si ate pinagtripan pa ako. Tingnan niyo naman. Sana'y may makita na kami dito para makauwi na. Tingnan niyo naman yan, tutsang ko. Kinabukasan na nga pala to guys, tulog pa si ate, kagigising ko lang guys, good morning. Nakita ko yung ano ni ate, to ganyan, sobrang gusot, kaya yun, pinlansya ko muna. Nag-start na nga kami mag-asikaso dito, tingnan nyo naman at nag-blower na ako ng buhok ko, kasi katatapos ko lang maligo. Dito pala ay may konting makeup na ako, tapos si mama, minikap pa ni Erlane. Tapos ako naman, inaayos ko na yung buhok ko. Kami-kami lang talaga nag-aayos sa sarili namin guys, kanya-kanya na to. Kaya naman namin guys, make-upan yung sarili namin, kaya kami na lang talaga yung gumawa. Kaya yan, tiis lang talaga kahit medyo nangangalay. Dito nga, iniipitan ko na si ate. Ito nga pala ang aming outfit. Outfit check yard. Ako nga pala pumili ng damit ni mama. Dito nga at naglalakad na kami, medyo mainit nga lang. Tapos ayan, dito na kami sa kotse. Nag-book nga pala kami dito para isang diretso na lang talaga at hindi na masyadong hassle. Simple nga lang pala yung makeup ko dito guys. Parang clean look lang. Tapos ayan si ate, siya nag-makeup sa sarili niya. Ang cute diba? Tapos ayan si mama. At tapos ayun, nagkulit-kulit pa kami dito sa camera. Alam niyo ba guys kung ano naman ang bag ko? Tada! Tingnan niyo naman, puro biscuit. Tapos ayan, meron pala akong mga almonds dito, mixed nuts, ganyan. Tapos ayan, hindi ko siya ma-open kaya pina-open ko na kay mama. Para ano, hirap niya kasi buksan para ma-open siya. Tapos ayun, binigyan niya sa akin ni mama. Sabi ko, sarap naman ito, gusto mo tayo. Tapos ayun, pinatikim ko kay ate. Pinili ko nga pala to sa ano guys, Osid, dito malapit sa amin. Tapos ayun, sobrang antok na talaga ako, kaya nakatulog ako dyan. Tapos, ayun, nagising lang ako. Tapos, nag-video ako konti ng mga langit. Ganyan, ang cute kasi talaga ng clouds. So, ayun, nakita ko si Lola. Ang cute naman ng hat ni Lola. Dito na pala kami guys, sa Cubao. Naisip ko, hala, baka hulas na ako. Kaya yun, tinignan ko muna yung sarili ko. Sabi ko, fresh pa din naman. Tapos, may nakita na nga ako mga taga-Fatima dito. Siguro ay malapit na kami. Hindi pa pala ako nakakapunta dito kaya hindi ako masyadong familiar. Kaya sana hindi kami maligaw. Ayun nga't nakita ako na ang mga estudyante at mga parents nila malapit na kami. Hindi dito na pala kami guys. Malapit na pala talaga. Tapos ayan, sabi namin, saan kaya yung ano dito? Yung Coliseum. Ito na ba yun? Medyo nagka-problema lang kami pagdating namin kasi nasira yung sandals ni mama. Tapos ayun, pumunta kami dito, naghanap kami ng mapagbibilhan ng sandals. Tapos tingnan nyo naman, nakayabak si mama habang naglalakad sa mall. Buti na nga, hindi masyadong halata kasi mahaba yung dress ni mama. Tapos ayun, naghanap-hanap kami dito. Nagulat nga pala kami sa presyo ng mga dito, mga sandals. Grabe, hindi bababa ng 1,000 yung sandals nila dito. Mga pang high class talaga. Hindi ko naman masabi kung nasa middle class ba kami or nasa lower class. Ang alam ko, basta kami, sakto lang, ganun. So, ayan, buti na lang may Japan Homes dito.
buti na lang talaga. Kasi dito na kami nakahanap ng masusuot ni Mama. Sabi ni Mama, wag na daw sandals, slippers na lang daw para hindi masakit sa paa. Kasi daw, ang sakit na ng paa niya dun sa sandals. Kaya yun na yung binili namin. Sabi ni Mama. After ko nga pala mabayaran yung slippers ni Mama, ay dumaan kami dito sa may studio para magpaano si ate, grad picture. Tapos na yun, sabi nung ate, pumasok na daw kami sa loob kasi dun daw pipicturean si ate. Tapos na yun na nga, pinipicture na siya. Kit-kit naman ni ate dyan, no? Tingnan nyo naman, kumanan, kumaliwa. Hay nako. Tapos sabi ko, parang may kulang. Ayun, yung parang color pala niya. At ayun na nga, pinakita na nga ni sir yung mga picture. Tapos ayun, pinagpipili na ni ate kung alin yung maganda. Tapos ayun, 1:50 na, nung oras na malilate na nga si ate sa pila. Ang kaso, medyo naligaw pa nga kami dito. Hindi namin makita kung nasan ba yung entrance ng Coliseum. Ay, nako talaga. Dahil first time namin dito, nagtanong muna kami dito kay Sir Guard. Tapos ayun, buti na lang may nakasabay kami na dito, na estudyante din. At ayun na nga, papunta na kami sa entrance ng Coliseum. Buti na lang talaga, thank you Lord talaga. Kasi anong oras na, ito si ate, aligagana din. Tapos ayun, at binigay na nga ni ate yung mga ticket namin para makapasok na kami sa loob. Ayun na nga, pumila pa nga kami dyan, no. Yan nga pala yung ticket ko, guys. Iniisip ko, magkakasama kaya ang parents at saka ang mga students dito sa loob. Ano kaya itsura sa loob? Dami-dami pumapasok sa isip ko, guys, kung anong itsura sa loob. Kasi nga, first time ko lang dito. Kasi as in, hindi talaga kami mahilig mag-travel kung saan-saan. Minsan nga, sinasabi nila sa akin, kung taga Bulacan daw ako. Kasi minsan talaga, naliligaw pa din ako dun. Kasi hindi talaga ako mahilig mag-travel. At ayan na nga, may mga nakapila dito. At nagsimula na nga magtanong-tanong si ate kung nasan daw yung pila ng nursing. Tapos ayun, hiwalay pala ang mga parents at ang mga students. Kaya yun, dito kami pinaakyat. Ano kaya ang meron dun sa taas? Ano kaya yung itsura dun sa taas? Tapos ayun, dito na nga, sabi ko, hala, wow, ang astig. Kita nyo, guys? Tapos ayun, may hagdan pa dito, kaya umakyat pa kami kasi naghahanap na kami ng mauupuan. Ang daming ang tao dito, guys, as in talaga. Tapos ayun, sabi ko, saan kaya dito pwede makaupo? Maghanap-hanap kami. Sana dito na lang kami sa bungad makakita ng mauupuan. Mabuti na nga lang at meron kami ditong mauupuan. Tingnan nyo naman kasi, guys. Ayun nga't nagsimula na mag-march ang mga estudyante. Tapos may nakita ko parang familiar. Hala, si Jeff pala yun, yung ka-work ko. Habang nag-aantay nga pala dito ay medyo parang nakakatulog na ako. Tapos ayun, sabi ni Mama, na kumising ka, yun ay ate mo. Muntik ko pa talagang hindi makuha ng video yan si ate. Pabakit ako sa inyo, guys, yung Coliseum. Yan show. Diba, ang laki, pakalawak talaga, promise. Medyo madilim nga lang dito sa taas. Nauhaw nga pala ako dito, guys, kaya naisipan ko bumili lang maiinom na tubig. Tapos grabe, mahal pala ang tubig dito. It was 4 years ago when you made a life-changing decision. Pagkatapos nga pala bigay ni ate yung tubig, binigay niya na sa akin yung sukli ko. Tapos tingnan nyo tong Wilkins na to, may bawas pa ata. To, tingnan nyo naman. Diba dapat punong-puno siya? Pero bakit kaya ganyan? Promise, di ko pa na-open yan. Pina-open ko nga lang kay Mama kasi hindi ko talaga siya ma-open. Tapos ayun, inaantay-antay ko lang. Tapos kumain ulit ako ng mixed nuts dito. Kasi medyo nabobore na talaga ako dyan eh. Wala na akong magawa dito. Tapos yung cellphone ko pa, walang signal. Hindi ako makapag-Facebook o kaya naman ay makul sila Papa. At saka si ate sa baba. Hindi ko tuloy alam kung saan siya nakapwesto. Ay nako, wala na akong ginawa. Kundi kumain na lang mixed nuts muna. Pagkatapos nga ipasok yung mga plug ngayon ay nag-Philippine anthem. Tapos, ayun, nag-start na nga talaga. Nag-start na rin tawagin ng mga estudyante isa-isa. Tapos nakita ko dito yung ka-team ko si Ate Ashley. Kit naman ni Ate Ash. So proud of you, Ate Ashley. Ernie May Novio. Tapos ayun o, tinatawag na nga sila. Tapos parang narinig ko na yung pangalan ng ate ko. Kaso, bakit wala pa siya? Yung pala, di siya naka-align sa pila niya. Sabi niya sa akin pala, pagkatapos nito, nakatulog daw siya sa upuan.
Fast forward na tayo guys. Ito na nga pala, patapos na pala yung yung program nila. Kaya yung naglalabasan ni ibang parents. Kaya yun, lumabas na rin kami dito ni Mama. Ayun nga, sobrang daming tao dito talaga. Kasi tingnan nyo naman, no? Pero hindi naman mainit. Kasi apakalamig talaga dito sa loob, sofer. Ayun nga, tingnan nyo naman. Ang kulit ni Mama, oh. Ayun nga't nagsisiksikan na kami dito. Sobrang daming tao. Pero nung makalabas kami, ay sa wakas, thank you Lord, nakita na rin namin ang exit. Nahanap nga pala namin dito si ate. Excuse me po. Ito banda daw si ate. Saan? Wait lang, hayaan muna siya dyan. Masama na ng mukha niya. Asa na yun? Wait lang. Dito nga't naisip ko pagtripan si ate. Hindi siya talaga yun sa akin. Bad trip na nga pala dito si ate. Sabi niya, buray-ray na daw yung buhok niya. Nagagalit talaga yan kapag gutom na. Pero naisip ko muna picturean sila dito. So yun, naglakad-lakad na ulit kami. So yun, no, daming tao talaga. Dito at maghahanap kami ng makakainan kasi hindi na talaga namin naisip sa mall. Apakamahal kasi. Tapos dito sa KFC, ang daming tao. Grabe. Tapos naglakad-lakad pa kami. Tapos pinadaanan kami ditong McDo. Pero ang dami ding estudyante. Grabe talaga. Kaya yun, sabi namin, saan na kaya tayo kakain? Tapos ayun, puti na lang habang naglalakad-lakad kami dito, nakita namin, savior talaga to si Jollibee kahit saan meron. Diyan na kami kumain kasi hindi siya masyadong maraming tao kasi parang medyo tagu-ata tong Jollibee na to. Kaya ang konti lang nang kumakain. Tapos ayun, pinuntahan ko na nga dito si ate sa pila kasi sabi niya, Kang ikaw na dito, baka tumumba na ako dito. Guys, kaya yun, ako na dito pumila. Hanggang dito lang pa to guys. Bye-bye!